Di anong sabi ng mga kapatid mo, ba't paano mo na ano? Kung tayo po ay merong matinong pag-iisip, maawa ho talaga tayo. Di ka naman nagalaw talaga ng ano? Ayun, shoutout guys. Muli po, welcome to my YouTube channel. Ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap, na muling babati muna sa inyo ng magandang araw, magandang gabi, sa ang sulok man po tayo ng mundo naroon. At sa araw na ito, meron po tayong panibagong vlog. Gusto ko lang pong gawa ng reaction video, yung patungkol po sa Bombay Sisters, particular po kay Kulot, dahil meron po palang hindi magandang nangyari po sa kanya. At meron pong kinalaman, yung kanyang tatay na nakulong po yun ng mahabang panahon. At itong mga nakaraang taon nga po, nakalabas na yan, so magkakasama po sila. So hindi po natin inaasahan yung nangyari po kay Kulot. Maya-maya po yan ng konti. Pero bago po yun, siyempre paalala muna si Kuya July. Baka sakaling meron pa po ditong hindi nakasubscribe sa ating YouTube channel, huwag natin kalimutan. July Paunil. Tapos pakipindot lang po yung notification bell button para lagi po tayong updated sa aking mga video upload. Tapos yung ating Facebook page po, kung okay lang po sa inyo, pwede po nating suportahan po. Pwedeng i-follow, pwede pong i-like. So maraming salamat. At siyempre po mga kasama natin sa Team Kalingap, mga reactors, mga charity vloggers, katulong, suportahan din po natin. Lalong-lalo na po si Kuya Bal Santos Matubang, Kalingap Rab, Ate Edna Vlogs. So maraming salamat po sa inyong lahat. Ngayon tuloy na po tayo. Pag-usapan na po natin. Ito pong patungkol sa isa sa Bombay Sisters. Ito nga po si Kulot, na kung saan ho, sa malamang, kilala rin po natin siya. Dahil nga po ang Bombay Sisters ho, isa po yan sa mga unang naibablog po ng Team Kalingap. Panahon pa po ni na Siena, ito nga po si Bombay na hanggang ngayon ay naibablog pa naman po paminsan-minsan. Sila po yung mga napapanood po natin nung araw. Siguro kung natatandaan niyo po, pati nga po si Papa Eds, parang naitandem din po yan kay Siena kung inyo pong maaalala mga kabayan po natin. At itong pamilya na ito, madalas po binabalik-balikan po yan na Kuya Bal Santos Matubang ho. At tinutulungan ho talaga sa matagal na panahon, dahil sa inyong kaalaman ho, yung kanilang tatay ay nakulong mga kabayan po natin. Matagal na panahon po yun. So dito po sa mga magkakapatid, ang nagsilbing nanay po dyan ay si Sheena na halos. Tinuruan po yan na gumawa ng YouTube channel, paano mag-vlog. So hanggat sa na-monetize po yan, kahit pa paano, kumikita-kita naman po sila. At hanggang ngayon po, tuloy-tuloy pa po sila sa pagbablog. Bagamat medyo humina na po yung views nila, pero kahit pa paano ho, meron pa rin. Ibig sabihin, may konting revenue pa rin po silang natatanggap. Yan po ay dahil sa Team Kalingap. So sa pagkakataon pong ito, ang i-highlight natin ay yung nangyari po kay Kulot. At siya po ay masipag mag-aral. At ano po ito, aktibo po ito sa church mga kababayan po natin. Kaso nga lang ho, merong hindi magandang nangyari sa kanya. Siguro para hindi na po magtagal, pakinggan po natin yung interview po ni Kalingap Ian kay Kulot. Yung about po doon, nagkausap mo na po kami. Kayo ni Papa mo? Ano ba nangyari? Ano ba yung ano? Nagkwento po. Sige, open mo. Okay rin mo kasi Di ba yun alam niya nun, ni Bonilay? Walang nakakaalam? Sila ate lang po. Sila ate mo lang? O bakit anong nangyari doon? Nag-usap kayo ni Papa mo? Opo. Pinag-usap po kami ni ate Sheena po. Nag-ano po yun si Papa, sabi po ni Papa, maalis daw po siya sa bahay. Eh kaso nga po, para daw po makauwi ako doon. Tapos sabi ko po na kay ate na mauwi na lang ako sa bahay para si Papa po wag na mag-alis kasi po. Siya din po kasi yung iniiwan namin. Siya po ang naiiwan sa bahay para magtingin-tingin kay Bombay. Kumbaga, ayaw mo din umalis si Papa mo doon. Natakot ka mag-open. Hindi man po, okay man na po. Ano ba yung kailan na yun? Kailan na yun? 16 po ata. Noong February 16? Opo, siguro. traumatic. Hindi nga nalilimutan. Di anong naramdaman mo? Anong naramdaman mo nun? Ano po? Una po, siyempre po, natakot. Ano ka ba ganun? Tutulog ka? Ano po ako nun, nang tulog po ako nun. O di paano ka na gising ka lang? Di anong ginawa mo nung nagising ka na? Wala po. Nag-cellphone po ako nun kasi kwento ba ako? Hindi mo hindi ka sigaw, hindi ka Hindi po. parang ka lang, nagising ka na lang. Parang inano mo na away ka.
Pero, ano yung napag-usapan niya yung papa mo? Kasi, ano eh, hindi kasi yun, ano eh, hindi basta-basta kasi. Kumbaga, hindi mo alam kung ano eh, kung maulit, kung mahirap kasing ano eh, kasi kumbaga, naunahan na, kumbaga, parang nakakatakot kung ano ba, anong usapan niyo ni papa mo? Yun na nga po, na ano po, na parang, ano eh, sa bahay na lang po siya, ano, hindi, ako na po yung nagsabi na wag na po siya mag-alis ng bahay. Tapos yun po, tapos ang sabi niya, hindi na daw, ano, parang sasala na lang natin siya dito. Nag-usap na din po kami ng Edna kahapon. Ni Tita Edna? Ano sabi ni Tita? Nag-offer po siya na mag-stay daw po sa dyan. Oh, kasi may mga, ano ba doon? May mga apartment pang baga doon. Parang may mga dorm para sa mga scholars talaga. Ginawa talaga yun para sa inyo. Hindi ang naramdaman mo. Kasi ang tagal din nawala ng papa mo tapos gano'n na nangyari. Anong naramdaman mo? Ano po, nagtatampo po kayo. Hindi ka nagalit. Nagalit po pero naging man sa akin po ng tawad siya. Kumbaga, ano siya? Napatawad mo kaagad. Kumbaga, pakaumaga kinausap ka niya kaagad, sorry siya. Tapos parang after nun, okay na sa'yo. Opo. Ano man lang po yun, gusto ko lang po, kumbaga po, gusto ko lang marinig din sa inyo. Yun lang. Di anong explanation ni papa mo? Ayoko sabihin. Ayaw mo sabihin. Ano pa kasi? Kumbaga, ano kasi yan? Sa totoo lang, mabigat yan eh. Bigat. Kumbaga, yun yung mga pangyayari na hindi mo makakalimutan basta-basta. Wala ka namang ano ngayon, hindi ka naman na, kapag naano ka, komportable ka pati, hindi ka naman natatakot. Kasi kung hindi, syempre, katulad nga nung sabi ni Tita Edna, pwede ka naman may space naman dun sa church, pwede ka naman dun. Kung hindi ka komportable, kasi kumbaga ano din yun eh, para din sa safety mo, para makaiwas din. Kasi syempre, hindi mo naman alam, ano baga, kahit syempre sabihin natin na, nag-sorry na, kumbaga, nag-usap na, di mo rin kasi alam eh, di mo alam ang mangyayari kasi nagawa na eh. Kumbaga para din naman na din yun sa'yo sa pag-iingat mo. Kumbaga bata ka pa pati, inaalagaan natin yung ano mo, mental health mo. Siyempre gusto din namin bilang mga sa kalingap, ano ka, kumbaga okay yung mental health mo kasi nag-aaral ka eh, scholar ka. Kumbaga kapag kasi adong ka lang sa inyo, syempre baka di ka mahirapan ka makatulog, di ka mahirapan makatulog. Ano po, pag mga bandang mga matri na po nagkakagising po. Nagigising ka parang di ka na kasi parang Unsafe. may ano ka na din, may kumbaga yung instinct mo ba Mm-hmm. yung isip mo may ano na. Grabe grabe sa tagal ng panahon na tao doon na hindi kayo nagkasama-sama ngayon. Pag nagkasama-sama kayo ngayon, ganun pa yung nangyari. Kumbaga, syempre naman, kumbaga, bilib din ako kaya po mga kalingap kay Kulot. Talagang grabe din yung pagmamahal niya, yung pag-intindi niya at pag-unawa niya sa kanyang ama. Paano mo nagawa yun na kumbaga ibaliwala na lang nangyari, parang Paano mo na-handle yun? na-handle yun. Sa mga kapatid ko po. Ay, naiiyak. Di anong sabi ng mga kapatid mo, paano mo na Please lang. Okay lang. Sige lang. Ano yung kapatid mo, ano sabi ng mga kapatid mo? Nagalit po sa akin. Ate Shena mo? Siya madalas na pumunta din ngayon. Opo. Kasi si Ate Shena mo, yun yung nagtayong nanay niyo eh. Kumbaga, talagang magalit yun. Pinangalagaan niya kayo, syempre. Sobrang hirap na
maging nanay at tatay sa mga kapatid niya. Kumbaga, yung pagiging dalaga niya, hindi niya na na-enjoy eh. Naging na siyang magulang ninyo. Kaya hindi mawawala talaga kay ate siya na magalit. Gano'n sabi niya ate mo? Yun nga po, nagpunta po kami ng kamagan ng papa. Tapos kinausap din po ni papa. Okay man na po kasi nagkausap-usap man namin po ang magkakapatid. Hindi man po kasi talaga totally ganun si papa kahit po nga lasing yun. Nalalap. Ngayon lang po talagang taon. Tsaka yun po yung pinakauna. Hindi yan ang sabi ng mga kapatid mo. Wala man po. Akala nga po nila kaya ako nakilate at pagpunta po nila doon, talagang maga yung mata ko kakaiyak. Akala daw po nila buntis daw ako. Pero hindi naman. Hindi man po. Hindi ka naman nagalaw talaga ng So ayan mga kabayan po natin, iyon po ang masaklap na nangyari po sa pamilya po nila. Buti na lang po si Kulot kahit pa paano, parang siya parang nakapag-adjust ka agad. Pero masasabi po natin, hindi ho maganda ang ginawa po ng kanilang tatay. Biro niyo ho yun sa matagal na panahon, hindi niya po naaalagaan ang mga anak niya. Ang Team Kalinga po ang tumitingin-tingin kahit pa paano, pero nung nakalabas ho siya, inaasahan na dapat makakatulong na siya, pero gumawa pa rin po siya ng hindi maganda. Kaya sa tingin ko po mukhang kailangan pong kausapin ito ng maayos. Kasi kung nagawa po yun, sa malamang baka ulitin po uli. At yung kanyang mga anak ho ay mga babae rin po, yung kasama sa bahay. So mahirap na. Kaya sa palagay ko ho, malaki pa rin po ang papel ng Team Kalinga po dito, lalo na po si Kuya Bal Santos Matubang, para mapagsabihan po talaga ang tatay nila. Tama kayo, tama kayo! Kung iba-iba nga lang po yan, baka ipinakulong po uli yan eh. Kaso nga lang ho, talagang mabait lang si Kulot. Siguro iniisip din po yung kalagayan ng mga kapatid niya, at lalong-lalo na po yung kanyang tatay. Kaya ang nangyari ho, siya na lang po ang umiwas. At habang nagkikwento po si Kulot, maaninag po natin sa kanyang mga mata na talagang nakakaawa. Parang may pagka-inosente pa po ito kung tutuusin eh. Kaya tayo po umaasa na sana ho, walang nangyaring masaklap na masaklap. Sana kung sakali mang pinagtangkaan siya, sana medyo mild lang po mga kabayan po natin. Ayaw ko pong isipin, dahil nakakaawa naman ho, yung kamukha po ni Kulot. Kayo po, kung inyo pong makikita po si Kulot, may isip niyo po ba yung mga ganung bagay? Parang nakakainis Kung tayo po ay merong matinong pag-iisip, maawa ho talaga tayo. At sigurado ho, kakagalitan natin yung tatay. Hindi lang kakagalitan siguro. Kung pwede lang titirisin niyo po yun mga kabayan natin. Kaso nga lang po nangyari na po yan. So ang sa atin po ngayon dito, ay kung paano na lang po makamove on. Lalong-lalo na po sa part po ni Kulot, siguro ho, malaking tulong yung mga nakakatanda, kamukha ho ni na Ate Edna, kasama nila sa church, na matulungan ito. Kasi sa malamang ho, baka may konting trauma po yan, hindi lang natin masyadong halata. Kasi nga po, medyo strong din po ito kung tutuusin. Pero kapag ka po inisip po natin, o kaya pinag-aralang mabuti ang sitwasyon, parang hindi ganun kadaling dalhin yan Kaya pasalamat po tayo, na hanggang ngayon po, yung katwiran ni Kulot ay ganun pa rin sa mga narinig po nating paliwanag. At ramdam po natin na talagang mahal niya pa po ang kanyang tatay. Kumbaga, ayaw niya pong ipakulong na yan dahil tatay niya. Pero ang sa atin po dito, sana magsilbing aral po ito sa lahat, mga kabayan po natin. Lalo na po sa part ng mga tatay. Yung mga tipong natulungan po ng Team Kalinga, tapos sa kabilang banda, tayo pa po ang pasaway. Huwag na po sana nating uulitin yan. Tapos doon po sa iba, na hindi pa nangyayari yung ganyan, iwasan ho natin na ganun din po ang mangyari dahil hindi ho maganda. So yun lang po muna siguro ang ating reaction video po dito. Masasabi lang po natin talagang nakakaawa po itong bata. Na sana ho maka-move on po siya, maka-recover po siya totally at makapagpatuloy sa pag-aaral at yung kanyang pananampalataya ho ay sana magtuloy-tuloy. At yung nakapaligid naman po sa kanya, sana wag isumbat sa kanya yan. Wag parang bubulihin siya. Dapat tulungan po natin siya mga kabayan po natin. So yun lang po muna siguro ang ating masasabi po dito sa napanood po natin doon po sa vlog ng second channel po ni Kalinga Prab. So maraming salamat po sa inyo. So pansamantala po, paalam mo na si Kuya July po mga kabayan natin. At kung inyo po itong nagustuhan, pwede po nating i-share. So maraming salamat po sa inyo, lalo na po yung mga hindi po nag-skip ng ads. Masipag mag-like at saka nag-share ng ating mga videos sa Facebook page natin at saka sa YouTube channel. So maraming salamat po. So muli, ito po si Kuya July, ang inyong katugang, ang inyong kalingap, na pansamantala nagpapaalam po muna. Kita-kita ulit tayo sa mga susunod ko pang vlog. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta po sa ating YouTube channel. Pagpalain naman kayo ng Diyos, mabuhay tayong lahat. God bless. Bye-bye!